The prosecution has presented its first hostile witness in the continuing impeachment trial of Vice President Sara Duterte. For the details, we have mobile journalist Fatima Baduria. Fatima, sino ang napresentang witness today ng prosecution and ano-ano ang kanyang mga naging testimonya? Cheska, para sa ikalabing-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinaresenta ng prosekusyon ang kanilang witness na si Gina Acosta o ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Kinilala nga ng impeachment court si Acosta bilang hostile witness. Ibig sabihin, unwilling siya na witness kung kaya pwedeng magtanong ng leading questions sa prosekusyon o yung klase ng pagtatanong na merong hint patungkol sa partikular na sagot na nais marinig ng prosekusyon. Actually, nilinaw nga ni Presiding Officer Cheese Escudero na bagaman pwede itong mga leading questions, hindi naman na pwede yung misleading questions o yung merong assumption sa unproven na fact. At kanina, sa direct examination na pinamunuan ni Counsel for the Prosecution Attorney Virgil Ligutan, may ilang mga dokumento ang pinresenta, kabilang dyan yung physical and financial plan ng OVP para sa 125 million in confidential funds na inihanda ni Acosta na para daw sa good governance program umano ng Office of the Vice President. Kabilang daw dyan yung mga libreng sakay, yung mga medical assistance, pero kung sa nakita nating dokumento kanina, no, hindi naman talaga nakalista itong mga specific na mga activities na to. At talagang wala ring breakdown, no, kung makikita doon sa dokumento. At nang matanong naman niligutan kung pwede bang idagdag na lang itong mga activities later on, no, basta kasama doon sa o under ng good governance, ang sagot naman ni Acosta ay pwede raw yan sa accomplished report. At actually nabanggit din ni Acosta na siya lang yung nagsusulat nitong physical and financial plan, pero ang nagdidikta ng objects of expenditure o yung mga pinagagastos na talaga ay yung kanilang security officer o si commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachica. Umamin din si Acosta na kay Lachica niya inabot itong 125 million matapos niyang i-encash, no? At nang matanong kung bakit kay Lachica yan ibinigay kahit na labag ito sa Joint Circular Governing Confidential Funds, ang sagot ni Acosta ay si Lachica daw ang expert pagdating sa implementasyon nitong confidential operations, no? At yung mga nangyayari talaga on the ground. At isa pa, utos daw ito ng head of agency na si Vice President Sara Duterte. So yan yung mga napag-usapan kanina, Cheska. Fatima, last week medyo nakita natin nagkakainitan in the impeachment trial. Pero with this particular witness, kanina meron bang heated exchanges? May mga tense moments ba during the questioning? Cheska, last week, no, yung heated exchange mostly ay nanggaling doon sa magkabilang panig, no, doon sa prosekusyon at sa depensa. Pero kanina ang naging problema lang talaga ay patungkol doon sa language barrier, no, dahil nagbibisaya si Acosta, no, na hirap intindihin ng ilang senator judges at maging ng ibang mga lawyers, no. Kabilang na nga si Counsel for the Respondent Lyndon Baquel, at tuwing nagtatanong naman si Ligutan in Tagalog, mukhang nung mga una ay parang nahihirapang maintindihan si Acosta kung ano yung itatanong niya, no? At actually nagre-request pa siya ng paulit-ulit kung ano nga ba yung question, at hindi ito nagustuhan ni Senator Judge Erwin Tulfo dahil sa dating hearing naman daw sa House of Representatives ay nakakasagot si Acosta in Tagalog and in English, no? At hindi ito naintindihan ni Tulfo, at sabi niya parang niloloko daw ng witness ang korte, pero nagpatuloy naman yung trial, no, na as much as possible nagtatagalog or English itong si Acosta. At pero kanina rin kasi sa napapansin natin medyo may kaba mula kay Acosta dahil sa napapansin natin na patuloy o marami yung pagpikit niya, no, yung pagblink niya na posibleng sign ng kaba at posibleng nakaapekto sa kung paano siya sumagot kanina sa witness stand, Cheska. All right, thank you for those updates, mobile journalist Fatima Baduria.